Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Korte Suprema wala pang inilabas na TRO para pigilan ang pagka-aresto o maibalik si Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Bandera Headlines. Philippine Embassy sa Netherlands inulan ng apela mula sa mga Duterte supporters. Bandera Headlines. Marmin Titip Chief Minister Abdul Rauf magakuha humarap sa publiko at sa media sa kauna-unahang pagkakataon. Bandera Headlines. Kolektor ng pautang sugatan ang pagbabarilin sa crossing Baguer, Libungan, Cotabato. Bandera Headlines. Mahigit 3 milyong halaga ng droga nasabat ng PDEA Arms sa Barbas Operation sa Lanao del Sur. Bandera Headlines. Mahigit 1,000 ng mga benepisyaryo ng rice distribution mula sa Dato Udin Siswat na bigyan mula sa pangunguna ni Dato Mayor Lester Siswat. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Webes, ika-13 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood din sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Wala pang inilalabas ang Korte Suprema na TRO para pigilan o maibalik ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ayon sa mga impormasyon. Hindi nagpalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para pigilan ang pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Taliwas ito sa mga lumalabas na mga balita kahapon na mayroon na umanong inilabas na TRO ang Korte bago pa ang flight ng dating Pangulo. Ayon sa pahayag ng Supreme Court, agad na nag-raffle ang Korte kahapon para sa petition for certiorari o prohibition na inihain ng dating Pangulo at Senador na si Bato de la Rosa. Ngunit nabigo mano ang mga petitioner na mag-establish ng clear and unstakeable right para agad na maglabas ng TRO. Inaatasan naman
ang mga respondent na magkomento sa petisyon sa loob ng 10 araw matapos na matanggap ang notice. Kaugnay sa usapin na ito, nagpahayag naman ng kanyang mensahe ang dating Pangulong Duterte sa kanyang Facebook Live. Bandera Live Report. Countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Will be a long legal proceedings, but I say to you, I will continue to serve my country, and so be it. Kung ganun ang destiny. Salamat. Samantala sa iba pa mga balita, Philippine Embassy sa Netherlands inuulan ng mga apela mula sa Duterte supporters. Inuulan ng apela ang Facebook page ng Philippine Embassy sa Netherlands kasunod ng tuluyang pagbiyahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague. Una na kasi nilabas ng embahada ang isang statement na naghahatid ng consular assistance sa dating Pangulo pagdating niya sa naturang bansa kasama ang pagbibigay ng mga winter clothing, healthcare package at iba pa. Marami sa mga supporter ng dating Pangulo ang nagpadala ng mensahe sa embahada at humihiling na tulungan ng dating Pangulo sa kanyang pangangailangan. Ilan sa kanila ay humihiling na ibigay sa dating Pangulo ang respeto, paggalang sa isang nagsilbing presidente. Ilan din sa mga supporter ang umapila sa embahada na maging fair at huwag pairalin ng political color sa pagtrato sa dating Pangulo. Kahapon, noong ika-12 sa buwan ng Marso ay maraming mga Pilipino na ang nagtungo sa ICC headquarters sa The Hague upang subaybayan ang pagdating ng Pangulo. Ang ilan sa kanila ay nagdala ng mga tarpaulin kung saan nakasulat ang kanilang pag-alala at pagmamahal sa dating Pangulo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa umarap sa publiko at sa media sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang pagkaka-appoint at oath-taking nito bilang bagong punong ministro o Chief Minister ng BARMM. Kasama nito sa press conference si Comelec Chairman George Garcia. Sa kanyang opening statement, ipinaliwanag ng bagong Interim Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa ang mga kadahilanan ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong Interim Chief Minister ng BARM, kapalit ni outgoing ICM Alhaj Murad Ibrahim.
Maliban sa pagiging punong ministro ng BARM, mananatili pa rin bilang Chief of Staff ng BIAF, MILF si Makakuwa habang mananatili pa rin bilang Presidente ng United Bangsamoro Justice Party si Alhaji Murad Ibrahim. Sinabi ni ICM Makakuwa na tutulong ito na mapanatili at maayos ang peace order ng sitwasyon sa reyong Bangsamoro sa paparating na halalan. Bandera Reports Afternoon Edition. That since the President instructed me to help institute the peace and order situation in BARM, when we committed to that, particularly on this coming election, 2025 election, kasi kailangan din namin i-address yun. Because one way to show to the world that BARM is now in business is making peace and order situation, particular on related to the election. Kasi alam din naman natin na yung BARM is parang napapublish na palaging may problema tayo during the election. This time around, we will assure you and the COMELEC and even the President that we will do everything to neutralize all those concerns related sa peace and order situation in BARM. Para sa kaalaman ng lahat, ang ating Chief Minister, ang Chief of Staff ng MILF. At para lang din makita ng lahat na ito ay part ng peace process pa rin kung bakit siya ang natalaga bilang Chief Minister ng Bangsamoro. That's true, sir. I'm still the Chief of Staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces, the political wing of the MILF, negotiating with the government now. This BARM is born out of the negotiation between the Philippine government and the MILF. And this was, you know already that this was facilitated by the Malaysian government and the participation of the international community. So we are the process. Speaking of the peace process, I am still holding the still yet to be decommissioned combatants. That's why I am still active on. I am still the Chief of Staff because hindi pa ako na-decommission. Kasi once na ma-decommission, parang wala natin control sa baba. So that's why we are still in control of Bangsamoro Islamic Armed Forces of the Bangsamoro Armed Forces natin sa MILF side. So through that reasons why really appointed me as OIC Chief Minister in the Bangsamoro Islamic Bangsamoro government is that this is still part of the negotiation ang nangyayari ngayon. So if you're going to ask why nangyari yung ganito, is because our honorable former Chief Minister in the person of Ahud Balawag Ibrahim is the president of our political party, the United Bangsamoro Justice Party, and also still the chairman of the Moro Islamic Liberation Front. Now, since the forthcoming election is now approaching, so he decided to bakit yung posisyon na ito to focus on the preparation of the UBGP in coming election, local election, and also the forthcoming October parliamentary election. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga usapin, sugatan ng isang lalaki na kolektor umano ng pautang makaraang pagbabarilin ng mga hindi pa tukoy na sospek sa crossing Baguer, Libungan, Cotabato pasado alas 10 ng umaga ngayong araw ng Huwebes. Ayon sa mga bystanders, 3 motor ang sinakyan ng mga sospek na bumaril sa biktima. Galing umano ang biktima sa barangay Kimarayag ng sundan ito ng mga sospek sa kapinagbabaril. Nagawa pa ang magmaneho ng biktima hanggang sa makahingi ng tulong sa mga sibilyan. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa
Samantala sa iba pang mga balita, mahigit 3 milyon na halagaan ng iligal na droga nasamsam sa iginasang drug bypass operation ng PDEA-BARM sa Lanao del Sur. Magbabalita si Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Mahigit 3 milyon na halaga ng shabu na samsam ng PDEA-BARM habang isang high-value target arestado matapos ang iginasang drug buy-bust operation sa Purok 4, Barangay Matampay, Marawi City, Lanao del Sur. Kinilala ni Gil Cesario Castro, ang Regional Director ng PDEA-BARM, ang inarestong sospek na si alias Angko, 35 anyos na matagal nang tina-target ng otoridad dahil sa kilala umano ito sa kanyang bentahan ng iligal na droga sa Marawi City at kalapit na lugar sa Lanao del Sur. Nakuha sa operasyon ang 5 plastic na naglalaman ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos, identification cards, isang unit ng Honda motorcycle na pinaniniwala ang ginagamit nito sa illegal na transaksyon at kasama ring nabawi ang ginamit na buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na sa ngayon ay hawak na ng PDEA-BARM. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga usapin, Cotabato City ikatlo sa may pinakamainit na temperatura ngayong araw ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Marso base sa heat index forecast ng Pag-asa. Inaasahan na papalo sa 42 degrees Celsius ang init factor sa lungsod ng Cotabato sa susunod na mga araw. Ito ay ayon sa forecast index ng Pag-asa at ng Bangsamoro Ready. Pinapayuhan ang lahat na maging mas maingat sa mga banta na dala ng di pang karaniwang init na temperatura tulad ng pagkahilo at heat stroke. Pinapayuhan ang lahat na magdala ng mga kagamitan katulad ng proteksyon sa init at uminom ng sapat na tubig at maiwasan ang dehydration. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga usapin, mahigit 1,000 ng mga benepisyaryo ng rice distribution mula kay Mayor Dato Lester Sinswat sa mga residente ng Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Norte. Sa pagbabalita ni Riza Kamid, Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ni Mayor Dato Lester Sinswat ng rice assistance ngayong buwan ng Ramadan sa kanyang mga nasasakupan sa Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Norte, kung saan abot sa mahigit 1,000 na mga benepisyaryo mula sa Barangay Nikitan, Barangay Dato Pingyaman, Barangay Kinibika, Sifaran, Bugawas, Sibuto at Barangay Ambuludto ang nakatanggap ng tiisang sakong bigas mula sa alkalde. Ilan sa mga benepisyaryo ay ang mga IPs, farmers, habal-habal driver, fish vendors, estudyante, PWDs at mga senior citizens. Isa lamang ang rice assistance sa mga programa ng alkalde para sa kanyang nasasakupan ngayong buwan ng Ramadan at magpapatuloy ito sa susunod na mga araw. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, ako ang inyong tagapagbalita Savino Haverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service.
Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.